Okay. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Ngayon po ay araw ng Wednesday, August 5 at ganap na pong 10:04 in the morning. Maraming salamat sa mga kasama natin. Si Crescencio Prado, lagi siyang present from Las Piñas. Marami pong salamat sa napakaraming kasama natin, halos mag-1,000 live viewers. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa ating mga mahal na overseas Filipino workers, sa ating mga Filipino migrants, saan man po kayong sulok ng mundo. At syempre, yung ating palaki ng palaki, parami ng parami, palakas ng palakas na ating Team Replay. Magandang araw po sa inyong lahat. Hinihiling ko po ang inyong pahintulot na ako ay pasamahin ninyo, papasukin sa inyong mga tahanan, sa inyong mga living rooms, bedrooms, sasakyan, opisina, kung nasan man po kayo, upang may pagpatuloy natin ang ating layunin at advokasya na maiangat ang antas ng pampublikong diskurso at makadagdag sa inyong kaalaman at kamulatan upang nang sa ganoon, lahat tayo ay makabuo ng maalam na opinyon, paninindigan at kuro-kuro sa mga maiinit at mahalagang usaping panlipunan para hindi na tayo patuloy na nabubudol ng mga kasalukuyang administrasyon. So yan po yung ating paka, yung ating layunin. Ang ating pong hiling sa mga nasa YouTube, marami pong salamat sa 1,000 live viewers natin. I know higit pang marami diyan sa Facebook. Sana ho ay patuloy kayo mag-engage, mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa YouTube. Yung nasa Facebook po, sana ay patuloy kayo na mag-like, mag-engage po kayo, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Napakahalaga po nun. At mag-follow sa Facebook. Nang sa ganon, higit po marami ang ating maabot na mamamayang Pilipino. Maraming salamat. Ako'y natutuwa na bagamat kasabay natin yung walang kasustansyang impeachment trial diyan sa mga huwad na aligasyon at articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte, halos mahigit 1,000 na po ang ating live viewers. Patunay na nawawalan na ng interes ang higit na maraming Pilipino sapagkat nadidiscovery day after day na nagkakaroon ng live coverage ng pagdinig ng huwad na articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nakikita ng higit na maraming Pilipino na ito ay isang napakalaking ingranding produksyon na pinupondohan nating mga Pilipino to the tune of 25 million pesos more or less na grand budol production. Pambubudol lamang ho ito upang mawala yung focus ninyo sa mga tunay na mga problema ng ating lipunan dulot ng walang direksyon na Marcos Jr. administration. At eto nga ho, yung ating topic ngayong araw, ating pinamagatan natin, that the United States of America must arrest Saldico if they really want to expedite their intention and their policy. Policy na po ito ng USA. Policy ito ng USA to systematically and brick by brick, dismantle the ICC. Maraming salamat. Si Eric Vilbar. Eric Vilbar, mabuhay ka. Kasama rin natin si Kring Mangka. Batiin ko lamang yung mga nauna para naman na maging lalong interactive yung ating podcast ngayong umaga. Sama rin natin, asan ba yung aking salamin? Okay. Si Myril
Myril and Mac. Maraming salamat. May God bless you too. Si at Maria Fe Paclibar. Oo, magaling na tayo. Magaling na tayo. Konting ano lang yun. Konting pahinga lang ang kinakailangan. Thank you at Maria Fe Paclibar. Jess Alvarez. Alma Beltran. Yes, at Jobeth. Jobeth, na-correct ko na. Daldal ako ng daldal, wala pala akong mikropono. At Galaxy, maraming salamat. Salamat din pala, nais kong pasalamatan ang ating kaibigan na nakabase dyan sa Macau. Siyempre, ang ating napaka-supportive na si Alma Yulo Mamosto. Alma Yulo Mamosto, napakabuti mo sa akin. Lagi kang nariyan, lagi kang nakasuporta. And I really appreciate all your kind thoughts, all your kind gestures, and all your active effort in helping and supporting me. Ito po yung ating pamagat ngayong umaga. Maayong buntag din sa iyo, Arnel Buna Agol from Cagayan de Oro, CDO, Misamis Oriental. Mabuhay din ang lahat ng mga taga Misamis Oriental at Cagayan de Oro. Si at Ayen, always present, hindi rin ang iiwan. At Remy Matthew Manu. At si Vidads Francia. Antayin pa natin iba. Sana ho ay patuloy kayong mag-engage para maging interactive. At sana ho ay i-share ninyo yung ating live podcast ngayong araw. Ang ating pong pamagat, bakit kinakailangan ng USA? Why does the United States of America why is there a need for the US to arrest Saldico? Ito ho ay upang mapabilis yung naging pahayag ni US Secretary of the State Department, si Marco Rubio, na nais nilang i-dismantle brick by brick ang ICC. Dahil kung matatandaan ninyo, sinabi na ni Secretary Marco Rubio ng US State Department na itong ICC ay pinamumugaran ng mga siraulo. Pinamumugaran at pinatatakbo ng mga baliw. Yan ang sinabi niya ng mga siraulo, ng mga baliw at ng mga buang. Essentially affirming yung matagal nang sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba sinabi niya long time ago, bago pa siya naging biktima ng illegal abduction ng ating pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administration. Di ba? Sinabi na niya, yang ICC, pugad ng mga siraulo, sipugad ng mga buang, pugad ng mga baliw. 1 year after na sinabi yan ni Pangulong Duterte, eto na mismo, polisiya na ng Estados Unidos, tinawag na ng USA na ang ICC ay pugad ng mga lunatics and crazies. Hindi ko po salita yan. Yan ay salita ni Secretary Marco Rubio. Ngayon, nagpahayag na naman siyang panibago na polisiya ng Estados Unidos under the presidency of Donald Trump, it has now become the official policy of the United States of America to dismantle the ICC brick by brick. In fact, Secretary Marco Rubio also said that we do not even know who are the members of the ICC, who are the judges, who are the prosecutors, and who is the president of the ICC. He even went further, si Marco Rubio, saying that they must be tried should there be any case against him or President Donald Trump. He must be tried in a jury of their own peers. And they believe that the ICC
wala itong jurisdiction on any citizen of the United States of America. Napakaganda nung naturang ito ni Marco Rubio. Subalit sa Pilipinas, patuloy na kinakanlong, kinukonsinti at kinikilala ng Marcos Jr. ang jurisdiction and authority ng ICC. Ang kanilang justification, meron daw residual obligation pa o meron pa raw natitirang obligasyon ang Pilipinas upang makipag-ugnayan, makipagtulungan at alalayan, ayudahan ang ICC. Mali po iyon. Bakit? The moment na nag-withdraw tayo sa ICC, wala na po tayong obligasyon dyan. Wala na tayong obligasyon dyan at yan ay dapat talikuran ng matagal ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan ng Pilipinas. Subalit, dahil nga ginagamit ang direksyon ngayon ng kasalukuyang administrasyon, yung kanilang lawfare, they have weaponized the law. Unfortunately, when they weaponize the law, our legal justice system, yung kanilang weaponization of the law, unconstitutional lahat. Maaari mong i-weaponize ang batas. Walang problema yan. Weaponize the law according to the Constitution. Paano mo at kanino mo gagamitin when you weaponize the law? Sa mga kriminal, sa mga korap, sa mga kurakot. Malinaw yan. Pero when you use the law, when you weaponize the law to persecute critics, legitimate dissenters, and political opposition, yung totoong opposition hindi yung mga nagpapanggap na opposition lamang. Nais ko munang bumati ating kaibigan na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, si Binibining Chi Openya. Chi Openya, happy birthday sa iyo. Siya po ay naka-birthday leave and may you have a very meaningful and enjoyable birthday ngayong araw. Chi Openya, happy birthday. At si Tita Ofi Hernandez. Tita Ofi Hernandez, mabuhay ka, kamusta, and hope to see you very soon. Magandang araw sa iyo, Tita Ofi Hernandez. So, maganda yung layunin ng ICC sapagkat talaga namang abusado ang US na i-dismantle na ang ICC. Bakit napasok sa larawan si Saldico? Ito ay bilang susug o pagsigunda doon sa layunin ng Estados Unidos to abolish, dismantle, brick by brick yung ICC. Tatandaan ninyo, yung paglabas ng 18 sundalo, dating sundalo, magre-react na naman. Yung mga kumaka-react, wag silang tawaging sundalo. Bakit hindi ba sila naging dating sundalo? So tatandaan natin, lumabas yung 18 dating sundalo. At sa kanilang affidavit, hawak ko ngayon yung kopya ng kanilang affidavit, well-publicized itong affidavit nila, yung kanilang paragraph 3, ang ICC operation. It is important that the United States Embassy and the United States State Department take cognizance of the affidavit executed by the 18 former Philippine military members regarding what they know of the ICC operations. Ang ibig sabihin na po nila rito, unang dumating ang mga ICC officials sa Pilipinas December of 2023. Ano naman ngayon kung dumating sila noong December 2023? Baka naman nag-iimbestiga, ginagampanan nila yung kanilang trabaho bilang korteng pangkalawakan. Kaya
kaya sila naririto. Maganda sana na maipaabot ang affidavit nung 18 sundalo, dating sundalo sa Estados Unidos tungkol sa kinalaman ni Saldico sa panunuhol sa mga opisyal ng ICC. Sapagkat dito makikita talagang corrupt to the bones, sagad hanggang buto ang pagiging corrupt ng mga ICC. Ito'y nababayaran. Imagine mo, ang pangalan mo, International Criminal Court. Ibig sabihin pala nun, isang korte na pinamamahayan at pinamumugaran ng mga kriminal. Katulad nino, nagbanggit ng pangalan yung 18 dating sundalo na mga officials of ICC. Ang mga dumating dito ay yung William Rosato na sa ating pagsasaliksik ay bahagi ng Office of the Prosecutor ng ICC. Bukod kay William Rosato, nandyan din dumating yung Mr. Glenn Cala. Mr. Glenn Cala is an investigator of the ICC. Kasama din nila ang ICC prosecutor na ang pangalan si Binibining Chantal Daniels. So 3 pangalan ang binanggit ng mga dating sundalo na officials of ICC. Ano yung kahalagahan nung pagdating nila nung December of 2023? Sila ay sinalubong at naghanda. Si Saldico, yung ating mga kaibigan dyan sa United States of America. Si Saldico, pagala-gala at nagpapakasasa sa mga nanakaw niyang pera sa mamamayang Pilipino dyan sa France. Nandyan sa France, pakape-kape, palakad-lakad, pakain-kain. Alam mo naman, buhay mayaman ng perang ninakaw niya sa sambayan ng Pilipino. Tama ito si at Grace Magalona. May comment si Grace Magalona. Walang kwentang impeachment na sasayang ang pera ng taong bayan, lalo na ang mga OFWs and taxpayer. Tama yan. Kaya nga wala ng interes ang mamamayang Pilipino. Shout out ulit ha kay Tita Ofi Hernandez. Tita Ofi Hernandez, mabuhay ka. So, dumating itong mga officials ng ICC. Naghanda ng 56 million pesos si Saldico. At ito yung kanilang ipinamahagi sa officials ng ICC. Kaya marapat na si Saldico ay makupkup o maaresto ng Estados Unidos upang doon siya mag-execute ng kanyang affidavit at marapat din na yung affidavit ng 18 sundalo ay umabot sa kamulatan ng United States of America through the United States State Department. Yung State Department ng Estados Unidos sana ay mapansin ang katayuan nung 18 sundalo na nagpahayag ng kanilang personal na nalalaman sa panunuhol dito sa officials of ICC. Sila'y tumira sa mamahaling hotel ng Raffles Hotel sa Makati, Somerset Hotel, Seda Makati, New World Makati, Diamond Makati. Mga mamahaling hotel ito. Tayong mga Pilipino ang nagbayad dito. Kinakailangan natin tulungan ang Estados Unidos sa kanilang layunin to dismantle, decapitate, brick by brick, systematically ang ICC. And one way of helping them is to bring to their attention the content of the affidavit of the former 18 soldiers of the Armed Forces of the Philippines detailing what they know based on their own personal knowledge regarding how a former congressman, hindi pa naman expelled dito, di ba? Congressman pa ito, a member of the Philippine Legislative Body, Congressman Zaldico, kung paano niya sinuhulan how Zaldico
a disgraced congressman of a party list, disgraced party list congressman of the Republic of the Philippines, used stolen Philippine taxpayers' money amounting to more or less 56 million pesos, because at that time, December of 2023, the rate of $1 to Philippine peso, if early December, was at 55 pesos and 48 centavos. If late December, should the transaction happen late December of 2023, the exchange rate prevailing at that time was 55 pesos and 75 centavos. Therefore, the amount of money na pinamigay ng mga dating sundalo sa kagustuhan at utos ni Zaldico na ngayon ay naglalamyerda, pag-alagala, nag-e-enjoy ng cappuccino gamit ang pera nating mga Pilipino diyan sa France, si Zaldico ang nagmudmod. Kanino? Sa mga opisyal ng ICC. Ditin ko yung mga pangalang binanggit base sa affidavit. William Rosato, isa siyang official, probably lawyer, nasa Office of the Prosecutor ng ICC. Isang Glenn Cala, investigator of the ICC, at yung ICC prosecutor or lead investigator, Miss or Mrs. Chantal Daniels. Ito dapat ang pumasok din sa radar ng Estados Unidos, maaring dito sa kanilang embahada, kung maaring magtungo doon ang abogado ng 18 dating sundalo o yung mismong 18 dating sundalo, ibigay nila yung kopya ng kanilang affidavit bilang tulong, hindi para makialam sa domestic affairs natin dito sa Pilipinas. Hindi pwede, kinakailangan respeto yung ating soberanya. Bagkus, bilang tulong nila dito sa polisiya ng Estados Unidos na buwagin na, permanenteng buwagin na ang ICC dahil sa korupsyon. Kung paano nila pinamudmod itong 56 million taxpayers money, pesos, dito kay Chantal Daniels, dito kay William Rosato, at dito kay Glenn Cala. At pag nagawa na yan ng 18 sundalo, maganda naman na dapat ay hulihin na si Zaldico ng Estados Unidos. Pag-alagala lang yan dyan sa France. Pag-alagala lang yan sa France. Dapat yan arestuhin upang siya ay magbigay ng kanyang affidavit to corroborate this direct testimony given by the 18 former soldiers based on their personal knowledge. In fact, not just personal knowledge, sila mismo yung nag-escort, sumundo, nagbantay at nagbigay, naghatid ng 56 million pesos at that time, $1 million more or less, 1 million US dollars ang isinuhol dito sa mga korap, siraulo, baliw, siratuktok, mga buang na prosecutor at investigator ng ICC. Merong tanong si Balatayo Lea. Yung balita po, attorney, na nahuli daw si Senator Bato, sana po hindi totoo. Narinig ko rin po yan, pero hindi ko po alam kung may katotohanan yan. Magkaganoon pa man, kung yan ay totoo, maganda yung naging post ng isang social media personality rin, si Kifi Chu. Sabi niya, saan mo dadalhin? Halimbawa na aresto mo si Senador Bato, saan mo dadalhin? Hindi mo pwedeng ikulong sa Pilipinas sapagkat wala naman siyang kaso sa Pilipinas. Kinakailangan siyang dalhin sa korte dito sa Pilipinas upang tingnan, siyasatin ang pag-aresto ba sa kanya
ay base sa isang warrant of arrest na dumaan sa local court process. Na-examine ba yan personally by any judge of any RTC or any justice of the Court of Appeals or the Supreme Court even, at nakita nila na tama yung pag-issue o yung basihan ng warrant na ini-enforce laban kay Senador Bato de la Rosa, halimbawang na aresto. But again, meron namang lawyer yan, si Senador Bato. We will iwan na lang natin sa kanila yan kung paano nila i-handle. Bati lang ho natin yung iba, ang dami na kasi naiipon. God bless you too. April Mary Boarding House, may God bless you too. Sabi ni, sino pa ito? Si Leonor Cialza. Leonor Cialza, shout out. Sama rin natin si James Kisai from Holo, Sulu. From Sultan Kudarat. Sultan Kudarat, si Arl Cabanial. Si Marieta Burila Galliano, watching from Montreal, Canada. Speaking of Canada, diyan naman susunod na lalaban ang ating napakabatang kampyon pagdating sa tennis, sa larangan ng tennis, si Miss Alex Iyala. Congratulations to Miss Alex Iyala at sa kanyang buong pamilya. Nakasuporta yung buong pamilya niyan. Pag yan ay naglalaro, mayroon pa yan yung team Iyala, yung pamilya Iyala, because ito'y naikwento sa akin. One time, nung kami nagkape ni Commissioner Noli Iyala, Com Noli, naikwento niya na full support ang kanilang pamilya. Bago pa ito, naging champion si Alex. Nung kanyang dahan-dahan na kanyang binabaybay ang bawat baitang ng hagdan ng tagumpay, nakasuporta na 100% ang kanyang pamilya. Kaya hindi nakakagulat na siya ay naging isang kampyon diyan sa larangan ng women's tennis. At ito nga katatapos na kahapon, yung laban niya kahapon, pinakita niya yung kanyang galing. Yung third set, umiscore ito ng 6, ang kalaban niya ay 0. Hindi man lang nakapuntos yung kanyang kalaban. Magaling yung kalaban ilang beses na ito nag-champion. So yung mga kababayan natin dyan sa Canada, ang next stop po ni Alex Iyala ay dyan sa Toronto, I think Toronto, Canada. I was told na sold out na yung tickets. Pero marami pa rin pamamaraan ng pagsuporta dyan sa mga restaurants, sa mga cafes, sa mga pubs. Suportahan ninyo yung sariling atin na si Alex Iyala sa kanyang susunod na laban. Emily, magandang araw din sa iyo. At Pilipino ako. Yes, at Pilipino ako. Good morning. Ito ang ating pinag-uusapan dito. Ipagtanggol ang dangal at kasarinlan ng bawat mamamayang Pilipino. Itong ICC dapat buwagin. Ito namang si Saldico, ang maaari nitong gawin, maaari siyang makipag-ugnayan diyan sa kahit saang embahada ng Estados Unidos. Meron namang embahada for sure diyan sa France. Maaari siyang tumungo diyan sa US Embassy diyan sa France at kanyang ibahagi ang kanyang nalalaman hinggil sa kung gaano kakurap itong ICC, yung korte na pinamumugaran, pinasisinayaan at pinamamahayan ng mga siraulo, ng mga baliw, ng mga buang. Ayon kay US State Department Secretary Marco Rubio. Dapat makipag-ugnayan, maaaring makipag-ugnayan si Saldico sa anumang embassy of the United States. Bakit niya kailangan gawin yun? For him to execute an affidavit. Wag ho muna natin pag-usapan yung flood control. ICC muna. Yung ICC sapagkat upang mapabagsak ng Estados Unidos ang ICC, sa aking pantaha, kinakailangan arestuhin nila si Saldico.
o kaya si Saldico makipag-ugnayan na diyan sa Estados Unidos. Magpunta ka, Saldico, sa anumang embahada ng Estados Unidos kung totoo yung paglabas-labas mo dati na ikaw ay panig sa mamamayang Pilipino, inutusan ka lang kamo ni Martin Romualdez, inutusan ka lang kamo ni Bongbong Marcos, naghatid ka ng ilang bilyong piso kung kanino. Kung talagang totoo yung mga sinabi mo, ito na ang pagkakataon na mapanindigan mo yan without stepping on any Philippine embassy sapagkat legitimate yung fear niya eh. Ang kanya, baka pag nagpunta ako sa Philippine embassy, arestuhin ako. At pag ako'y naaresto, ay dadalhin ako sa Pilipinas at ako ay magiging biktima rin ng political persecution. Para matanggal yung iyong agam-agam na mangyayari sa iyo yan, ito na ang golden opportunity ni Saldico. Dito natin masusukat yung sinseridad ni Saldico. Totoo ba na ang paglabas mo ay dahil panig ka na sa mamamayang Pilipino o dahil lamang gusto mong salbahin ang sarili mong kapakanan? Ngayon ang pagkakataon, maaari ka magpunta diyan sa embahada ng Estados Unidos sa France, ibahagi mo ang iyong nalalaman kung paano mo sinuhulan ang mga opisyal ng ICC. Sino-sino yung mga katulong mo rito, whether official ng kasalukuyang administrasyon o feeling official ng kasalukuyang administrasyon. Mahalaga ito upang matulungan natin ang ating matagal ng alyado at napaka-influential sa mga Pilipino, ang Estados Unidos, sa kanilang layunin na pabagsakin at burahin na sa mapa ng mundo ang ICC. Sabi nga ni Secretary Marco Rubio, to systematically demolish, systematically dismantle, effectively abolishing the ICC brick by brick. Ito yung golden opportunity muli ni Saldico. Pero pag ito ay hindi nag-cooperate, talagang ito bahagi pa rin ng budol administration. Hindi ito birong usapan sapagkat matindi na ang posisyon ng Estados Unidos at ito ay tinanggihan ni Bongbong Marcos. Matatandaan ninyo, ang stand ng Marcos Jr. administration sinuway ang Estados Unidos. Kala ko ba aliado natin ng US? Kala ko ba pro-Filipino kayo? Bakit nung nanindigan ang ating napakatibay na aliadong Estados Unidos, sinuway ni Bongbong Marcos ang Estados Unidos? Ano ba yung iyong foreign policy for the benefit of the Filipino people and for the benefit of the Philippines or for the benefit of your family? Talaga bang ikaw ay pangulo lang ng pamilya mo? Pangulo ka lang ng pamilya Marcos at pamilya Romualdez? Talaga bang ikaw ay pamilya lamang ng ilang piling oligarko? Ilang piling oligarko at ikaw ay pamilya lamang ng iyong mga alyado at patuloy na magpapalaganap ng korap at kurakot sa ating bansa? Dito masusukat yan. Dito masusukat yan at do we expect anything from Saldico? Wala tayong inaasahan doon. Sabi nga nila, the proof of the pudding is in the eating. Bago siya magbubukas muli ng kanyang bibig, eto na ang pagkakataon na siya ay makabawi sa dami ng atraso niya sa sambayan ng Pilipino. Sa dami ng atraso niya, sa dami ng problemang ginawa mo, sa dami ng namatay sa baha, nalunod dahil sa kurakot at korupsyon na bahagi ka at bahagi ang kasalukuyang administrasyon, sa dami ng atraso mo, ito na ang pagkakataon na makabawi-bawi ka. Hindi ko sinasabing absuelto ka. Mabawasan man lang yung nagagalit sa iyo araw-araw, no, na tumulong ka sa magandang layunin ng Estados Unidos na pabagsakin na ang ICC. Bahagi mo ang iyong nalalaman kung paano mo sinuhulan
ang mga opisyal ng ICC nung sila ay unang beses na nagpunta dito nung December of 2023 na siya namang sinusugan din yung affidavit nung 18 dating sundalo na naging security detail or security officers ni Saldico. Maraming salamat sa iyo, Noel Habagat. Maraming salamat kay Bel Aguilar. Oh, you're so generous, Bel. Thank you. Si Luz Pascual. Hindi ko mabasa yung pangalan mo. Gustuhin ko man. I-flash ko na lang. From Pangasinan, si AJ Ladrillo. Thank you, AJ Ladrillo. Watching from Pangasinan. Sabi ni at VGG, wala bang pwedeng mag-file sa Supreme Court para ipatigil ang impeachment hearing? Sayang ang 25 million daily na ginagastos ng taong bayan. Nakakagalit na. At VGG, matagal na kaming nag-file ng petition sa Korte Suprema. At yung aming posisyon, itong articles of impeachment na nabuo diyan sa mababang kapulungan, budol yan. Ito ay maraming linabag na batas dito, fishing expedition ito, hindi na nila rinespeto ang lahat ng existing constitutional guardrails, sinagasaan nila lahat ang limits of our constitution and the limits of due process, kaya sila nakabuo ng huwad na articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At ito na nga ngayon ang produkto ng isa pang unconstitutional impeachment hearing before an unconstitutional trial court. Bakit naging unconstitutional yung impeachment court? Akala ko ba yan ay kinikilala ng Korte Suprema? Tama. Per se, the impeachment court per se, constitutional. Kaya lamang, naging unconstitutional ito the moment na umatras yung Senate President sa kanyang tungkulin na maging presiding officer ng impeachment trial. That is unconstitutional. Dinala na rin namin yan at BGG bilang tugon sa iyong tanong, nakabinbin na rin yan sa Korte Suprema. Nasabi namin na hindi dapat pahintulutan na magpatuloy ang impeachment trial kung ito ay pinamumunuan ng isang presiding officer na wala namang autoridad sa ilalim ng ating saligang batas. The act of Senator Judge Chis Escudero in presiding over the impeachment court is unconstitutional. And being unconstitutional, all decrees, orders, or ruling that he had made in the past, that he will be making today, and in the days to come, lahat yon ay invalid. Lahat yon ay unlawful. Lahat yon ay unconstitutional because wala siyang authority under the Constitution. Isa lang ang mayroong otoridad to be the presiding officer, and that is the Senate President. Nagkataon na ang Senate President ngayon ay si Sherwin Gatchalian, siya dapat ang presiding. Hindi flower vase, hindi dekorasyon sa tabi ni Chis Escudero. No, dahil natakot siya sa trabaho niya, hindi niya kaya eh. Inangkin niya yung Senate President, hindi pala niya kaya maging presiding officer ng impeachment court. Kaya unconstitutional yan. Alma Yulo Mamosto, maraming salamat sa iyong patuloy na pakikipaglaban para sa ating mga advokasya. Ang aking kapatid nanonood din. Bakit hindi ka nagtatrabaho? Bakit ka nanonood? Watching from Bataan. Maraming salamat sa iyo. May kasama din tayo from Japan, Tokyo, Japan. Kasama natin. Si Maribel. Maribel watching from Virginia, USA. Yes, Maribel. Kagaya niyan, I'm sure matagal-tagal ka na riyan. Marami ka na naging kaibigan.
kailangan ito'y pinag-uusapan natin hindi lamang dito sa confines or within the country, within the Philippines, may far-reaching effect ito. Dapat ito talaga pinag-uusapan kung paano mapabagsak ng permanente ang ICC sapagkat ito ay talaga namang abusado, pinamumugaran ng mga korap na prosecutors, na mga judges, at yan ay pinatunayan na nung direktang pahayag ng 18 dating sundalo na naging security escort ni Saldico. Kaya si Saldico, ulitin ko, yung mga may access dyan sa US Embassy at sa United States State Department, si Saldico. Saldico is the key. If you want to hasten, if you want to expedite the demise, the downfall, and the abolition, systematically, brick by brick, of the ICC, in pursuance of the policy announced by Secretary Marco Rubio of the US State Department, get Saldico. You must get Saldico. Whether you arrest him or whether you request him from the government of France or si Saldico ang mag-reach out. No, si Saldico ang mag-reach out, gumawa siya ng affidavit doon at maaari, baka naman pwedeng doon ka humingi ng asylum. Marami rin ang nagtatanong, ano raw ang ating stand pagdating dito sa Pax Silica. Marami rin ho ang nagkakamali na sinasabi, may nabasa ako kanina or kahapon yung isang column ng mainstream newspaper na parang kinukutya ang naging tugon ni Pangulong Inday Sara Duterte sa patungkol sa Pax Silica. Alam mo ninyo, yung mga bayarang mainstream media, bakit si Inday Sara ang tinatanong ninyo hinggil sa stand niya sa Pax Silica? Mag-isip po kayo. Pati yung mga kasama natin, ibang kaibigan, iba na may kakilala lang, iba na may nasusundan ko rin. Yung kanilang mga comment, blog at columns about Pax Silica. Dapat ang tanungin natin dito, yung administrasyon. Si Bongbong Marcos, ano ba ang Pax Silica? Ang Pax Silica, sa katotohanan, ang nalalaman nating lahat, pare-pareho, ay superficial. Yung motherhood statement na ang Pax Silica, ang nais nito ay magkaroon ng isang napakalawak, around 1,600 hectare, yung lugar na kanilang tinitingnan diyan sa New Clark City. Ganyang kalaki, mahigit 1,600 hektarya ang plano yung magiging footprint ng project na patungkol diyan sa Pax Silica. Bago tayo magpunta sa Pax Silica, yung Pax Silica ko kasi tinanong, I think it's more of yung mga bumabatikos kay VP Inday Sara tungkol sa Pax Silica. Alam ninyo ay hindi malayo sa nalalaman ni VP Inday. At yung nalalaman ni VP Inday ay hindi rin na malayo sa nalalaman ninyo. Motherhood lang naman yung statement na ibinigay ng pamahalaan . Ano ba ang Pax Silica? Sinasabi sa atin, ang layunin nito ay gumawa ng isang semiconductor fabrication, electronic assembly, AI infrastructure, critical minerals processing. Asan ang detalye? Walang may alam sa atin . Walang may alam sa atin sapagkat ang pinasok pa lang ng Pilipinas ay naging bahagi lamang tayo doon sa Pax Silica Declaration of Inclusion. Naging kasali lang tayo doon sa mga bansa na ang layunin ay gumawa ng isang napakalaking supply chain and production, kasama na ang production of semiconductor, electronic assembly, AI infrastructure, and critical mineral processing. Bahagi lang tayo ron. It could be in any other place, Japan, maaring Singapore, pero dahan-dahan lumalabas yung plano
gagawin nila dito sa New Clark City. Subalit, mga kababayan, preno lang muna tayo ng kaunti dahil wala namang detalye. Ginagawa pa yung mas malinaw supposedly na framework. Dahil kahit may framework na yan, pinapaspas nila hoping perhaps to present it sa darating na Nobyembre diyan sa ASEAN. I think that is the conclusion of the ASEAN Summit sa darating na Nobyembre. Mukhang dito ilalabas yung binubuo nilang framework agreement patungkol sa Pax Silica na kanilang ilalagak o ilalagay diyan sa New Clark City. Antabayan na natin, antayin natin bago tayo magkaroon ng matibay na posisyon at panininigan kung dapat ba natin itong suportahan, dapat natin itong kontrahin o dapat natin itong higit pa at lubos pang pag-aralan. Pagkat yun lamang ang nalalaman natin mahigit 1,600 hektarya na economic security zone. Gandang pakinggan. Ang tanong, meron bang madi-displace na mga katutubo? Meron bang madi-displace na agricultural land? Tapos ang sinasabi, pag ito ay naisakatuparan, nangangailangan ito ng higit na maraming supply ng kuryente. Saan tayo kukuha ng supply ng kuryente? Magsasakripisyo ba yung residential, commercial, and industrial areas existing before or prior to the creation of that proposed economic security zone? Wala pang nakakasagot niyan. Yung framework agreement which the Marcos Jr. administration is intending to present, and my good sense is they will include this in the conclusion of the ASEAN Summit ngayong parating na Nobyembre. Itong framework agreement, sasapat na ba ang isang executive agreement lamang o kinakailangan ito gawing isang ganap na tratado na kinakailangan dumaan sa Senado? At pag dumaan ito sa Senado bilang tratado, papasok na naman yung napakahalagang usapin ng bilang ng boto para maaprubahan ang tratado. At sa ating kaalaman na akin pong ibabahagi sa inyo, kaya yung sinasabi natin na malinaw na yung 2/3 vote na kinakailangan to convict any impeachable officer sa Senado, yung 2/3 ay 16. Hindi pwedeng galawin yan. Hindi lamang para sa proteksyon ng impeachable officer, hindi lamang para sa proteksyon specifically of Vice President Inday Sara Duterte, hindi. Far-reaching implication pag pinakialaman po nila yung 2/3 threshold na yan. Pag binaba nila yung 2/3 na yan sa impeachment, nangangahulugan ba na yung 2/3 na yan, ibababa din nila sa usapin ng ratifikasyon ng isang panukalang tratado? Kasi doon po sa ating saligang batas, for the Philippine Senate to ratify a treaty, it needs the concurrence of 2/3 votes of all members of the Senate. Pareho yung pagkakasulat Dito sa usaping impeachment, nakalagay diyan, para ma-impeach mo ang isang impeachable officer, kinakailangan mo ng boto ng affirmative votes ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. 2/3, ang 2/3 niyan ay 16. Pag pinakialaman ito ng tyrannical majority na ngayon ay namumuno diyan sa Senado, yung administration-backed majority, pag binaba nila yung threshold base sa kanilang luho at kapritsyo upang ma-convict si VP Inday Sara, from 2/3 pabababain nila, hindi na 16, mas mababang bilang. Ang kasunod na tanong diyan, pag naging isang ganap na kasunduan na itong proposed framework agreement ng Pax Silica at kinakailangan itong maging isang tratado o treaty, ganun din ba ang gagawin nila to ratify
a treaty, bababa mo rin ba yung two-thirds requirement? So hindi na magiging 16. Kaya mga kababayan, kinakailangan pagtuunan natin ito ng pansin. Spencer ng Hakbang ng Maisog, hindi mo pera yan, South Korea. Welcome and thank you for your continued support. No? Sabi ni Atila, Pax Silica is a cooperation of nations aligned with the USA against the emerging, yes, I agree with you, nabuo yung Pax Silica Declaration of Intention purposely is to counter yung China's technological dominance. Wala tayong paghuhusga pa kung mabuti ba o hindi, kung mainam ba o makakasira sa ating bansa, sa ating kasarinlan, itong Pax Silica. Atin itong antabayanan. Ang pinag-usapan natin dito, pagka ito ay nangangailangan na gawing isang tratado, paano ang treatment ng mga Bendalo boys diyan sa Senado? Pag ito'y tratado, kinakailangan ng 2/3 votes ng lahat ng miyembro ng Senado. Kung sakaling puwersahin nila, Bendalo nga yung Bendalo gang, hindi po Lois gang, Bendalo gang. Bendalo gang diyan sa Senado. Kung if they will bend the law, much as they have bent the impeachment court at naglagay sila ng isang unconstitutional presiding officer, kung sakaling ibaba nila yung 2/3 requirement to get a conviction ng isang impeachable officer, hindi na 16, mas mababa roon. Pag itong binubuong framework agreement, alinsunod sa pagiging bahagi ng Pilipinas sa Pax Silica Declaration of Inclusion, kung ito ay iraratify ng Senado, kung nangangailangan na ito isang gawin itong isang tratado, ibababa din ba nila yung threshold ng boto? Gagawin din ba nilang less than 16? Wala na talaga tayong batas. Wala na talaga tayong saligang batas at wala ng respeto sa ating konstitusyon. Remember, that is one of the core advocacy of Hakbang ng Maisog. We have been calling for the respect to our Constitution. 2024, nung linabanan niyang Huwad na People's Initiative, ano ang sigaw ng Hakbang ng Maisog? Protect, defend, and uphold the Constitution. That was January of 2024. Hanggang ngayon, yun ang ating sinisigaw. Sapagkat ang polisiya ng kasalukuyang administrasyon, yung lawfare, ginawa nilang isang ganap na weapon o armas ang ating mga umiiral na batas. Unfortunately, yung pagka-weaponize sa ating legal system, unconstitutional lahat. Antabayanan natin ito. Mahalaga yung usapin ng 2/3 Hindi lamang para sa impeachment, kung mauuwi itong binubuong framework agreement sa pinagtatangkaang pasukin ng kasalukuyang administrasyon na maging bahagi tayo, aktibong bahagi ng Pax Silica Declaration of Inclusion, kinakailangan ba itong maging tratado? At pag kinakailangan na ito isang treaty, ilan ang botong kinakailangan upang ma-ratify ito? Malinaw sa kasalukuyang saligang batas, 2/3 ang kinakailangan boto. Yung 2/3 ay 16. Ganyan din ang botong kinakailangan to get a conviction diyan sa impeachment trial. No, so antabayanan natin, and si Mercy Cabanza Viduya na ating kasama, ang Mamosto family, meron ng posisyon ang Mamosto family. Ayaw nila sa Pax Silica. Ang kasama natin from Hakbang ng Maisog, Kuwait. I am happy, Myra Taurus, at mayroong pansamantala. Sana ay tumagal itong paghinto ng putukan at palitan ng putukan sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos. Sabi ni Ayen, hindi pa siya sigurado, maaring ayaw niya
sa PAC Silica? Ito magandang tanong. Tungkol ito sa napakalaking supply ng kuryente. Diyan nakakailanganin pag natuloy ang plano ng PAC Silica. Pero mahaba pa po yan mga kababayan. I'm sure pag kami nakita tayong any unconstitutionality dito sa binubuong framework agreement, we will run to the Supreme Court and move for its declaration as unconstitutional. At kung kinakailangan na yung framework agreement ay hindi sasapat ang isang executive agreement at pinersa nilang executive agreement, tayo ay tutungo din sa Korte Suprema sapagkat kung kinakailangan ito ay sa pamamagitan ng isang treaty, dapat treaty yan. Sabi ni Attila, yung Bataan Nuclear Power Plant. Bago po tayo 1 hour na po tayo. Bago lamang po natin na tapusin ang ating live, may mga the usual, yung mga ipokrito na banal-banalan, na mga kaparian, ayaw daw nila agad ang paggamit ng halimbawa kinakailangan ng nuclear power plant. Halimbawa lang, wala pa tayong desisyon kung mabuti o hindi mabuti itong PAC Silica. Kung kinakailangan ng magpagpatatayo ng nuclear power plant, ayaw daw nila yan. Alam ninyo, bago tayo magsalita, dapat pag-aralan natin. Yung nuclear power plant, nag-evolve na po yan through the years. And ako mismo, ang aking paninindigan pagdating sa paggamit ng nuclear power plant, no, dapat yan i-consider na natin in our energy mix sa coal, sa langis, sa paggamit ng hangin, sa paggamit ng tubig para magkaroon tayo ng enerhiya. Yung nuclear power plant, magkaiba po yung nuclear arm at yung nuclear power plant. Magkaiba po yon. Magkaiba po yon. Magkaiba po yon nuclear missile sa nuclear power plant. Yung nuclear power plant, nag-evolve na po iyan. Hindi na ito dapat katakutan sapagkat lahat naman ng source of energy ay mayroong downside. Yung coal, yung langis, yung pollution. Of course, yung coal, yung pollution. Yung langis, syempre, hindi natin kontrolado, hindi naman tayo oil-producing country. Pag pumalo yung presyo, palo ang presyo ng gasolina, palo ang presyo ng kuryente. Yung nuclear ho kasi remains to be the cheapest and the cleanest form of energy. Yung mga natatakot, baka magkaroon ng aksidente. Ang last known accident nung mga gumagamit ng nuclear power plant ay nung 1986 pa, kung saan mayroong mga namatay. Yung mga namatay, yung last known accident sa paggamit ng nuclear power plant na may namatay, 1986 pa. At karamihan sa mga troll hindi pa pinapanganak noong mga panahong iyon. Hindi nga nila alam siguro saan ba naganap yung aksidente. Diyan doon sa tinatawag na Chernobyl plant. Saan ba yung Chernobyl plant? Doon sa Ukraine. Ano ba yung Ukraine noong 1986? Bahagi pa yan ng Union of Soviet Socialist Republic, yung USSR. Buo pa yung USSR yan. Isang malaking kingdom na binuo after nung Russian War nung 1917. So, daan-daan muna pag-aralan natin lahat. I'm not saying we should support PAC Silica. I'm not saying this early, kontrahin natin. Let's be prudent. Let's be prudent. Tingnan muna natin ano lalamanin nung framework agreement. Ang inaano ko lang dito, kontra agad yung mga banal-banalan. Diyan sa nabanggit lamang na nuclear power plant o baka gumamit tayo ng nuclear power upang maging another source of energy. Akin lang binabigyan ng historical context yung nuclear power plants. Ang huling aksidente na may mga nasawing tao ay nangyari pa noong 1986 diyan sa Chernobyl sa Ukraine na bahagi pa nung araw ng USSR. Yes, Ukraine part po dati yan ng Russia. Nung bigger, yung USSR, yung Union of Soviet Socialist Republic. No? At ang isa pang aksidenteng malaki, ito bago na ito, 2011, yung sa Fukushima, Japan. Pero yung nangyaring aksidente dyan sa nuclear power plant sa Japan, walang nasawi kahit isang tao.
walang namatay na tao diyan sa Fukushima, Japan nuclear power plant accident noong 2011. So ang layo nung talon 1986 doon sa USSR sa Chernobyl plant may namatay. Maraming namatay noong 1986. Yung isa pang recorded accident na malaki rin, most recent po ito noong 2011 sa Fukushima, Japan, walang namatay. Bagamat marami ang na-dislocate ng mga residente, mga daang libo. Daang libo yung in-evacuate at nawalan ng permanenteng tirahan dahil nga kinontain yung area para hindi kumalat yung radiation. Pero walang namatay. So dahan-dahan nag-evolve yung efficiency ng paggamit ng nuclear power plant. So dahan-dahan po tayo, antayin natin yung framework agreement na binubuo na ilalabas nila by November. Hinahabol nila yung conclusion ng ASEAN Summit. Baka diyan magkaroon ng pirmahan at kung pagkakaroon ng pirmahan, hihimayin natin yung lalamanin yan. At kung kinakailangan ba ito isang tratado, dapat ba ito isang ganap na treaty at hindi mere executive agreement. At kung kinakailangan na ito isang treaty, atin itong dadalhin sa Korte Suprema. At mahalaga uli dyan, yung napag-usapan natin ngayon lamang, yung sukat o yung pagbibilang. Ano yung 2/3? Ikinulong mo si Senador Dante Marcoleta, ikinulong mo si Senador Jinggoy Estrada, maaari mong ikulong yung isa, dalawa, tatlong senador pa, malinaw sa saligang batas, 2/3 of all the members of the Philippine Senate. So kahit hindi mo sila pabotohin, ang 2/3 mga kababayan, dapat 16 pa rin. Hindi pwedeng lower than 16. Hindi tayo papayag na bendalo. Kagaya ng ating pamagat ngayong araw, US must arrest Saldico to dismantle the ICC. Yes, the United States, I believe, para mapabilis yung pagbuwag sa ICC, kinakailangan nilang makuha ang katauhan ni Saldico. O kaya, magkusang loob na si Saldico, magtungo na siya diyan sa embahada ng Estados Unidos diyan sa France at ibahagi mo na, Saldico, yung iyong nalalaman patungkol diyan kung paano nyo sinuhulan yung ICC gamit ang pera naming mga Pilipino, kaya kami hindi tumitigil na paghahanap sa iyo. Diba? Kaya ka namin hindi tinitigilan yung mga kababayan natin dyan sa France. Pag nakita nyo si Saldico, puntahan ninyo. Huwag ninyong lubayan. Huwag ninyong hayaang namamasyal, kumakain sa mga mamahaling restaurant, nagkakape sa mga mamahaling kapihan dyan. Pera natin yan. Sabi ni Mercy Caban sa Biduya, Mercy, yung sa Iran naman, pinagbabawal ng Estados Unidos, ang binubuo kasi di umano ng Iran ay nuclear missiles, yung gamit pang militar. Iba yung nuclear power plant na gamit pang civilian, pang pailaw lang. Source of energy, source of electricity, iba yun. Iba naman pagka military type or military grade development of a nuclear arms. Iba yun. Yun yung ayaw ng Estados Unidos. Magkaiba yun. Kaya maraming salamat sa tanong mo, Mercy Caban sa Biduya. Marami kasing natatakot, nuclear power plant. Akala nila pag sinabi mong nuclear power plant, yung nuclear missile, magkaiba yun mga kababayan. Dito, yung source of electricity, yung source of energy ang ating pinag-uusapan. Para malinaw tayo. Henaro Anterio, maraming salamat. So ito po ang ating talakayan ngayong araw. United States must arrest Saldico to dismantle the ICC para mapabilis ang pagbuwag at pag-abolish diyan sa ICC. Maraming salamat sa inyong pagsama ngayong araw. Pasensya na kayo. Last week tayo may mga professional engagement lamang kanya hindi tayo nakapag-live. Ngayon ay midweek, Wednesday at saan ninyo na tayo makapag-live kundi man bukas ay sa Friday muli upang talakayin ang mahalagang usaping panlipunan
Pero dito, sana ibahagi ninyo, ipakalat natin hanggang sa makarating sa mga otoridad ng Estados Unidos ang ating panawagan na arestuhin nila si Saldico. Arestuhin ng Estados Unidos si Saldico at maging aktibong bahagi siya sa mabilis na pag-dismantle ng ICC alinsunod sa magandang polisiya ng Estados Unidos na matagal nang inanunsyo ni Secretary Marco Rubio na siya namang kinontra ni Bongbong Marcos. Ayaw sundin ni Bongbong Marcos ang hindi na pagkilala, pagkanlong at pagkonsinti sa ICC. Ito ho ang ating naging talakayan ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagsama. Patuloy po sana kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share, napakahalaga po nun, at mag-subscribe sa YouTube. At ganun din mag-follow po kayo sa ating Facebook channel. Magandang umaga, maraming salamat sa muli po nating pag-aarap. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Attorney